Magandang araw guys, welcome back sa aking YouTube channel, ang Diskarte Pinoy Vlog. So ang gagawin natin ngayon ay rice cooker at tinala po dito na may-ari at sabi po na may-ari ay hindi po siya gumagana. So ang gagawin natin ngayon ay bubuksan natin po yung ilalim. So bago natin buksan ay kung bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Huwag mo rin kalimutan mag-like at mag-comment sa baba. So ayan guys, buksan muna natin ang ang rice cooker o yung ilalim mismo. So kung nakikita nyo yan guys, ito yung thermal fuse. Yan. Ito yung heating element yung nagpapainit sa rice cooker. So yan, dalawa yan magkabilaan. Ito naman yung temperature limiter at ito naman yung thermostat. At ito naman yung contact point. So yan, kailangan yan malinis lagi yung contact point. So ayan guys, ang unahin natin ngayon ay ang thermal fuse. So thermal fuse muna ang unahin natin. Tanggalin ko lang to at para matester natin. So ayan, ihang natin yan. Tanggal muna ang kabilang linya. So ayan, shout out po muna sa mga aking mga subscriber. Maraming po salamat sa aking subscriber sa patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel, ang Diskarte Pinoy Vlog. Ganon din po sa aking supporters. Shout out din po kay RG Ihina Vlogger. Shout out sa iyo bossing. Ganon din kay Jocelyn Silo. Shout out sa iyo Madam Jocelyn Silo. Ganon din po kay Matutina JM Vlog. Shout out sa iyo sir. At marami po salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel, ang Diskarte Pinoy Vlog. So shout out din po sa mga subscriber ko. Marami po salamat sa inyong lahat. So ngayon guys, ay titesterin muna natin ang thermal fuse. So yan ang thermal fuse. Mayroon po siyang 10 amperes at 220 volts AC. So yan, tingnan natin. Wala po siyang deflection. Kung nakikita nyo, wala po siyang deflection. So analog ang gamit natin. Nalagay ko yan sa X10. So resistance reading X10. Ibig sabihin guys, sira po yung thermal fuse. So ayan. Pero bago natin matatanggal yan, kailangan natin tanggalin yung kabila. Yan, tanggalin natin yung pinagsasaksakan ng power cord para matanggal natin yung thermal fuse. So tanggalin muna natin yan guys. So kailangan sa mga nag-aayos sa mga baguhan, kailangan ugaliin ninyong maglagay ng thermal fuse sa inyong mga ginagawang rice cooker. Huwag nyong ugaliin mag-jumper. Oo, gagana nga ang ginawa nyong rice cooker na ginawang jumper, pero ang problema nun, pag nagkaroon ng aberya, sunog ang bahay ng may-ari na nagpagawa. So ang ano ko lang advice, wag na kayong magja-jumper ng rice cooker. Kung kinakailangan, bumili kayo sa mga store ng mga thermal fuse. So ayan, kailangan talaga yan guys para sa seguridad ng ating customer, para seguridad din ng mga properties nila. So ugaliin maglagay ng thermal fuse. Guys, ang gagawin natin ay titestera natin tong tinanggal natin na. So ayan guys, titester muna natin tong tinanggal natin na thermal fuse. So ayan guys, nakikita nyo siya ay wala siyang deflection. So analog tester po ang gamit natin at X10. So X10 po yan, naka-X10 kasi resistance reading ang gagamitin lang natin. So ayan guys, testerin natin tong bago. So ayan, meron po siyang deflection yung bago natin na thermal fuse. So yan, ilalagay natin yung bago. So 10 amperes, wala pong pinagkaiba, 10 amperes din at 220 volts. So ayan, lagay na natin siya guys. So kailangan talaga natin maglagay ng thermal fuse. So ayan,
Kapag kayo po ay nag-aayos ng mga ganito, kailangan po laging may thermal fuse para safe. So ayan, galing maglagay ng thermal fuse. So ngayon guys, nailagay na natin yung thermal fuse at ilagay na rin natin yung tornilyo nitong outlet, yung pinagsasaksakan mismo ng power cord. So ayan guys, lagay na natin tong pinagsasaksakan. So madali lang pong gumawa ng mga ganitong ng rice cooker. Basta tandaan mo lang yung pinagtanggalan mo, kung saan mo tinanggal, doon mo rin ibabalik. So ayan, i-tornilyo muna natin to. Pagka-tornilyo natin, yung thermal fuse naman ang ito-tornilyo natin doon mismo sa heating element. So ayan. So ayan guys, lagyan muna natin siya ng kailangan natin lagyan ng protection din yan, yung thermal fuse na yan, para hindi magkaroon ng hindi dumikit to sa bakal. Kailangan may protection din yan, o may balot ba. So lagyan muna natin ng balot. So ngayon guys, dahil nalagyan na natin balot, kailangan na natin i-tornilyo. Tapos titistingin na natin kung ang ilaw ba ay nasa warm na. Kailangan guys kasi kailangan kasi sa rice cooker nasa warm muna bago pupunta sa cook. Once na hindi mo pa binababa o linalagyan ng kaldero sa loob mismo ng rice cooker, ang ilaw or indicator light ay nasa warm pa. So ayan, taktakin muna natin yung ayan pala yung tumutunog, yung takip ng red horse yan guys. So ayan, may takip, kaya pala tumutunog Tanggalin muna natin yung dumi at isasaksak na natin. Nang makita din ninyo kung anong reaksyon ng ilaw, kung nasa warm ba o nasa cook. So ngayon guys, pwede natin check yan sa tester or sasaksak. So ang gagawin natin ngayon ay testerin muna natin tong plug. So yan yung power cord. Testingin muna natin kung okay ba o hindi. So ayan, okay naman siya. Meron siyang deflection yung kabila, magkabilaan meron siyang deflection. So ibig sabihin pwede natin tong magamit. Kasi yung nakalagay dito guys, bali pinalitan na ng ibang power cord, kaya tinister muna natin at nang makita rin ninyo kung gumagalaw ba yung ating analog tester. So ang gagawin natin ngayon ay titesterin natin. So ayan, testerin natin guys. Gaya ng dati ay extend lagi ang gamit. So extend resistance reading dahil wala pa siyang kuryente. So kung makakita nyo sa guys, nagkakaroon na ng deflection. Diyan pa lang malalaman nyo na kung nasaan yung ilaw. Ang ilaw niyan guys ay nasa cook na agad. So ibig sabihin nasa cook, hindi pa nilalagay yung kaldero o yung mismong kaserola sa loob, nasa cook na agad. So ang mangyayari niyan ay masusunog talaga ang inyong sinaing. So ayan, mayroon deflection. Ibig sabihin guys, may nakadikit pa, may kuryente pa, or bigla ang
pag sinaksak nyo yan, may kuryente na agad kasi yung ano, nasa warm, mahina lang yung init, kaya nga sa warm. So ayan, testeringin natin para makita nyo ang ilaw. Sigurado ako ang ilaw niyan ay nasa cook dahil gumalaw yung tester natin. Yung needle pointer gumalaw. So papakita ko sa inyo kung nasaan yung indicator light. So ayan, kung nakikita nyo guys, ang indicator light niya ay nasa cook. So sunog ang kaldero nyo, ay sunog yung mismong sinaing nyo. Pag ganyan ang itsura ng ilaw, nasa cook na agad. So ang problema nito guys ay thermal or thermostat. So ayan, thermostat ang tawag dyan. So nakikita nyo yan, thermostat yan. Panigurado nakadikit po yung contact point dyan. Kapag wala pa kasi guys na ano, na hindi pa binababa, kailangan nakababa yung, or hindi siya nakakontak, nakahiwalay siya. So ngayon titingnan natin kung ipapakita ko sa inyo kung nakadikit pa o hindi ang contact point sa mismong thermal fuse. So tatanggalin muna natin sa pagkatornilyo para makita ninyo. So yan guys, yung dalawa lang ang ang thermal fuse. So karamihan sa mga thermal fuse, thermostat, thermostat pala ang tawag dyan, hindi thermal fuse, thermostat. So yan, ang thermostat. So kung makikita nyo yan guys, yan needle contact point. So ayan, makikita nyo yung contact point nakadikit. Kailangan yan ihiwalay nyo ng bahagya. So yan, yung gumagalaw, kailangan nyan guys nakahiwalay ng bahagya o hindi siya nakadikit. Kaya nagkakaroon ng nakakook na agad yung indicator light kasi nakadikit na agad dyan. So ang gagawin natin ngayon ay kailangan pihitin natin ng konti para humiwalay yung mismong contact point. So tanggalin muna natin kasi may nakabara dito, or nilagay talaga ito para hindi gumalaw. So ayan, parang silicone ba ang tawag dyan. So ayan, jelly. So tanggalin muna natin ito para mapihit natin ang bahagya. Yan yung thermostat. So kailangan ang pihit niyang konting-konti lang guys. Basta umangat siya, okay na yan. Pag umangat yung mismong contact point. So nakikita nyo naman yan kung kayo ay gumagawa ng rice cooker. Sa mga baguhan, kung nakikita nyo yan, kailangan hindi yan nakadikit. Kasi pag nakadikit yan, ang labas ng mismong indicator light ay nasa cook na agad. So kung okay na siya guys, ibalik na natin sa dati. So ayan guys, balik na natin sa dati. Okay na siya, nakaangat na siya ng konti. So kailangan guys nakaangat yan yung mismong contact point. So ilalapit ko at nang makita ninyo. So nakita nyo siya guys, angat na siya, nakaangat na siyang konti. So kung maitim yan, kailangan linisin nyo yan pag maitim na yan mismong contact point para maganda yung pagkakunik niya pag once na may nakadagan or may nakasalang na kaserola or kaldero mismo doon sa loob mismo ng rice cooker. So ano na natin, itornilyo na natin ito. Napansin ko guys nung ako, huwag nyong masyadong idiin yung tornilyo kasi bumabalik siya sa pagka-cook or bumabalik yung indicator light. Ibig sabihin nakadikit na yon. Huwag nyong masyadong idiin yung tornilyo doon mismo sa body ng, huwag mo yung masyadong higpit pala. So ayan, i-testing na natin saksak sa kuryente. Pero bago natin testing sa kuryente ay
So ayan guys, nakikita nyo siya guys, nasa cook pa rin. So yun yung sinasabi ko kanina, nasa cook pa rin. Ibig sabihin sobra yung pakalagay ko ng tornilyo, masyadong mahigpit guys yung pagkapihit ko ng tornilyo. Kailangan hindi siya mahigpit masyado. Kung nakikita nyo, nasa cook na agad. Kailangan wag masyadong higpit, yung tama lang. So kung nakikita nyo, nasa warm na. So tusukin nyo lang ito ng screwdriver. Yan, lilipat na siya sa cook. So ayan, lipat na sa cook. Tapos pag tinanggal mo yung nasa warm na. So ayan, ibig sabihin niyan guys ay okay na. So hanggang dito na lang guys ang aking video. At bago ako magtapos ay shout out ulit kay RG Ihina Vlogger. Maraming salamat boss sa iyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Ganon din kay Ma'am Jocelyn Silo. Salamat madam. Ganon din po kay Matutina GM Vlog. Maraming salamat sir sa inyong pagsuporta. Ganon din po sa mga subscriber ko na patuloy na nagsusuporta sa aking YouTube channel, ang Diskarte Pinoy Vlog. At sana po ay nagkaroon po kayo ng konting kaalaman tungkol dito sa paggawa ng rice cooker. Maraming salamat at ingat po kayo nasaan man kayong dako ngayon ng bansa. Marami po salamat at magandang gabi po sa lahat.